Kamusta mga kamaster? Welcome sa ating channel, Kamaster Tech. Ngayon may tanggap tayo tablet na no power sa ating customer. Ngayon bago ko tanggapin tong repair na to, siyempre, unang-una, ang una nating gagawin, siyempre, itatanong muna natin sa customer kung ano yung naging history nitong tablet na no power. So unang tinanong ko sa kanya kung paano nangyari, bakit nag no power. So ang sagot naman niya, galing sa kanyang pamangkin, binigay lang sa kanya. So, ginamit na niya kinamugahan, wala na raw power. So, ngayon sa pamamagitan ng ganitong pagtatanong mga kamaster, malalaman natin o maka-idea tayo kung saan tayo magsisimula sa pagtutroubleshoot. Pangalawa, yung pagtatanong kung may history ba sa pagre-repair bago niya natanggap itong tablet sa kanyang pamangkin. So, ang sagot naman niya, hindi niya raw alam kasi wala naman siyang idea. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga bagong tutorials at mga tips. Kung may ma-encounter kayong mga ganitong problema sa pagre-repair o pag-DIY sa inyong tablet ng inyong customer, panoorin mo hanggang dulo ang video na ito. Ang unang step na gagawin natin mga kamaster, siyempre unang visual inspection na tayo. Kung mayroong mga iba pa natin makikita na posibleng resulta sa pag no power. So ngayon, i-inspectionin natin unang-una itong push button kung lumubog ba o okay pa ba ang push button sa power button. Yan. Okay naman ang power button. So, isasaksak na natin kung titingnan natin kung marididig ba ng ating product schematic, kung may reading ba siya o wala. Nakikita natin na wala tayong makitang reading dito sa ating product schematic. So, nanangahulugan lang po ito na kailangan na natin itong baklasin. Pag nabaklas na natin ang isang unit, itong back cover nitong tablet, doon ulit natin susunod ng mga procedure na pagtitest para malaman talaga natin kung may mga supply yung mga ititest natin na mga charging port, battery, o nagkukos na kung bakit hindi siya nagpa-power. So, ito mga kamaster, ito-troubleshoot natin step by step ulit. Bago natin mabaklas itong likod ng ating tablet na nire-repair, kailangan muna natin ng SIM card injector. Tatanggalin muna natin yung SIM card tray para hindi sagabal sa pagbaklas ng likod ng tablet. Yan ang unang step na gagawin paano magbaklas sa likod nitong tablet na to. At siyempre, sunod natin yun, dahil medyo delikado na yung LCD ng ating tablet, lalagyan ko ng scotch tape para hindi siya magkahiwa-hiwalay yung mga yung LCD niya kasi nagka-crack na siya. Baka posible siyang mabiak yung LCD o di kayo mag-crack. So makaabono tayo kung talagang buo pa yung LCD. Kung hindi naman, mas okay, mas pabor din sa atin. Kaya para sure siya, kailangan nating iskastipan ng LCD para sure tayo na hindi siya mag-crack pag binaklas natin itong nire-repair nating tablet. So ganun mga kamaster, kailangan din natin na dandahan na maging safe tayo sa bawat galaw natin. So siyempre bago mabaklas nito, i-iskastipan natin buong gilid nitong LCD para maging sureball tayo na safe siya na baklasin. So ngayon ito panghuli na lang scotch tape na ilalagay natin mga kamaster. Yan. So ganito lang mga master. Ayan, nalagyan na natin mga kamaster ang LCD ng scotch tape. So, ipoproceed na natin yung pagbabaklas sa likod para mabaklas na natin ang likod. So, kinakailangan natin yung mga pang-opening tool na tinatawag
Pero ito kasi hindi kakayanin ng kuko ko. Kaya ito mga opening tool ang gagamitin natin. Para proper natin mabubuksan itong likod ng ating nire-repair na tablet. So dito babaklasin natin mga kamaster ang likod nito. So pag nabaklas kasi itong likod na itong tablet mga kamaster, doon natin ipoproceed ulit natin yung mga step by step na mga pagdadiagnose o pagtitrace o pag check doon sa mga kailangan natin check. Kasi yung check natin ulit nito dahil hindi na mabasa ng product schematic, ibig sabihin check natin yung charging port niya. Kasi hindi nagcha-charge yung tablet na ito. So, yun ang gagawin natin ito mga kamaster. Pag nabaklas itong likod na to, check natin yung charging port niya. At saka kung nakikita natin na medyo sira na yung charging port o kailangan ng palitan, papalitan na rin natin. Tapos, susunod ulit tayo dun sa next step na gagawin. Ganun lang mga kamaster yung mga kamaster yung pagtitrace o pagtutroubleshoot sa mga ganitong sira na mga no power. Applicable po ito sa lahat ng mga tablet, lahat ng cellphone na ating inaayos na mga no power. Ito mga basic ang ating mga gagawin muna bago tayo mag-proceed sa tinatawag na advanced na mga pagtutroubleshoot. Ito basic pa lang itong ginagawa natin. So sa basic pa lang, doon natin malaman. Pag hindi umubra sa basic, mag-advance na tayo ng pagtutroubleshoot. Ito, basic lang muna ang gagawin mo natin. So ito, binaklas na natin at nilagyan din natin ng isopropyl alcohol yung gilid nito. Kasi may nakikita kasi akong medyo may adhesive. So ibig sabihin, na-repair na to. Galing na to sa ibang mga technician ang mga gumawa nito. So hindi natin alam kung pang ilan na tayong gumawa nito. Kasi dinala sa atin, wala ng power. So ngayon na mga kamaster, medyo hirap tayo dito sa pagbaklas ng LCD dahil iniingatan po natin na hindi natin mabasag. Baka kasi buo tong LCD na to, kung mabasag natin, iabono naman, abutin natin ito. So kailangan dahan-dahan. Ito nabubuksan din natin na paunti-unti. So kailangan natin magdahan-dahan lang mga kamaster. Hindi na natin kailangan na magmamadali sa mga ganitong re-repair sa mga ganitong klaseng mga tablet o mga gadget na ating gagawin. So kahit matagal yung pagbabaklas, importante safe tayo, hindi tayo makapag-abono at mabuksan natin yung likod na wala tayong na-damage na mga parts or LCD man lang na pag na-damage, makaka-abono tayo. So ito, medyo hirap tayo dito sa gilid na to, pero ibig sabihin, nakita ko dito na medyo mabubuksan na natin ito. Ayan, yan. Kamaster, kung nakikita nyo. So, ito, pag nabuksan natin to, ito na mga kamaster, nabuksan na natin. Ayan mga kamaster. Sa wakas, nabuksan na natin mga kamaster, itong likod nitong tablet na ang sakit ay no power. So, magpo-proceed tayo ulit ngayon doon sa procedure na step by step yung yung susunod nating gagawin. At ayun mga kamaster, kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan mag-like at i-share mo na rin ito para mas marami pang matulungan. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo palagi sa mga susunod nating mga videos. Ako ang iyong lingkod, Kamaster Tech. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating mga videos. Bye-bye!